Ngayong araw, ilang food delivery riders may bulok na style ng pambubudol. Sabi niya, sir, kasi nagka-problema sa online payment na nangyari. Hindi siya pumasok. Ayoko na ulit mag-order ng matagal ulit kasi gutom na ako. So sabi ko, ay din na lang. Sa pangmodus, mga kawatang delivery rider na tumatangay ng order ng mga customer. Nakalagay doon na out na siya for delivery. Pero walang nagbigay ng food. So nagulat kami. Doble budol naman, nanay na online seller na pagbintangan pang scammer. Pagka ang kausap niya po is yung seller, nagpapanggap siyang buyer. Kapag ang kausap niya yung buyer, nagpapanggap siyang seller. At magkapatid na seller ng laptop, paanong nasalisihan online? Akala ko talaga kapatid ko yung kausap ko. Iba't ibang gimmick ang mga kawatan, kaya dapat laging budol alert. Para makaiwas sa siksikan at traffic, marami ang umu-order na lang sa mga food delivery app. Pero may mga manlulokong ginagamit na ngayon yan. May mga manggaganchong rider kasi na tumatangay ng pera at pati in-order ninyong pagkain. Doble ingat din sa mga nagmamine na buyer dahil ang ilan dyan, nako, mga makabagong salisigang. Paano sila maispatan? Dapat laging budol alert. Sa halip na kumain sa labas, marami sa atin ang nag-o-order na lang via food delivery app. Para pa-chill-chill na lang tayo sa bahay, di ba? At pagkalipas ng ilang minuto, ayan na ang order natin. Talagang pinasimple nito ang mga buhay natin, hindi ho ba? Kaya lang mag-ingat po kayo dahil itong mga food delivery rider, yung iba lang naman, no? Pasimple ring nambubudol. Hindi ba, Mon Gualvez? Ikwento mo. Nako, ang matindi dyan, Luchi, kanya-kanya na naiisip na style ang ilang mga food delivery rider. Talaga lang, ang ilan, nagpapanggap ang staff ng restaurant na tumatawag sa customer, habang yung iba, abay, nangihingi pa sa customer ng mga personal na detalye ng customer na hindi naman saklaw ng kanilang Oo, trabaho. hindi kailangan yun. At dun sila nakakabudol. Ayun. Mula almusal, tanghalian, merienda, hanggang hapunan. Ilang klik lang, madali na ngayong umorder ng pagsasaluhan. Yan ang ginhawang hatid ng mga food delivery app. Pero paano kung ang masaya sanang food trip, mauwi sa pagka-bad trip? Nakilala ko si Rael na isang corporate employee. Dahil madalas na ginagabi sa trabaho, halos inaaraw-araw niya ang pag-order ng pagkain online. Alas 8 ng gabi noong May 17, 2024, umorder si Rael ng hapunan sa food delivery app gamit ang smartphone. Online na rin siya nagbayad gamit ang credit card para iwas hassle. So kung umu-order ka ng pagkain online, palagi ka bang credit card ang mode of payment mo? Kasi mas convenient Kasi normally kapag ka-cash, walang panukli yung rider, tapos yung mga kahit na malalaki yung mga change mo, hindi na mabibigay. Tsaka isa pa, may mga promos kasi. Makalipas ang higit isang oras, tumawag kay Rael ang nagpakilalang staff daw ng restaurant. Sabi niya, sir, ano po bang mode of payment na ginawa nyo doon for this transaction? Tapos sabi niya, sir, kasi nagka-problema sa online payment na nangyari. Hindi siya pumasok. So parang kailangan daw magbayad daw ng cash doon sa rider. So si rider daw yung magbabayad sa kanya para makuha ko yung food. Pumayag na ako kasi ang tagal na ng order. I've been waiting for more than an hour na. So ang status niya lang lagi doon sa app, on its way. Maire-refund daw ang pera ni Rael sa credit card sa loob lang ng 2 oras. Kaya tulad ng napagkasunduan, nagbayad si Rael ng cash na 762 pesos na inabunuhan umano ng delivery rider.
Since ayoko na ulit mag-order ng matagal ulit kasi gutom na ako. So sabi ko, I gave in na lang. Pero hindi na refund o naibalik ang bayad niya sa credit card. Kaya tinawagan niya ulit ang number ng restaurant. So ang ginawa ko, humiram ako ng ibang mobile number. Tapos tinawagan ko yung number na nung kinausap ko yun, halata mong hindi na siya from store. Tapos kaboses niya rin yung rider. Nung una pa lang na pagsagot niya ng hello lang, na wala man lang greeting na from store siya, duda na ako doon. Dahil kinutuban na siyang may hocus-pocus, sinubukan agad ni Rael na i-report sa food delivery app ang insidente. Lalo't hindi na raw dumating ay pinangakong refund ng nagpanggap na staff ng restaurant. Kasi mahirap kasi talagang kontakin yung customer service ng di sana napigilan ko yung yung pambubudol sa akin na yun. Ang naranasan ni Rael, hindi malayo sa nangyari sa nakilala kong church leader na si Jerry. April 20, 2024, umorder siya ng pagkain sa food delivery app para sa 15 niyang kasamahan sa simbahan. 3,529 pesos ang total bill ng in-order niya. Lumipas yung ilang minuto, nag-push through, naka-credit card kasi ako. So, paid na siya. Mga ilang minutes, nag-chat yung rider kasi na-receive na niya yung booking, yung order. Weird sa akin na nagatanong ng mga payment details. Never ako na-encounter na yung rider yung nag-aasikaso ng payment ko. Unless, cash on delivery yun. No? Sabihin, magbabayad ako kapag nandyan na yung food. Sa palitan ng mensahe ni na Jerry at ng food delivery rider, kapansin-pansin yung pagiging mapilit nito na makakuha ng personal na impormasyon gaya na lamang ng kung anong card ang ginamit pambayad sa in-order na pagkain. Budol alert! Huwag basta-basta magbahagi ng payment details at personal na impormasyon sa rider. Tanging pagpapadala lamang ng order ang saklaw nila. Nagpatuloy ang pangungulit ng rider kay Jerry tungkol sa kanyang mode of payment. Pero hindi niya ito pinapansin. Minomonitor ko kasi dun sa app kung ano nangyayari kasi nagugutom na yung mga youth namin. So, nakalagay doon na out na siya for delivery. Pero ang tagal din nun. Usually, ang mga orders kasi mga 30 to 40 minutes yun. Umabot na ng 1 hour. Nakatanggap ng notification mula sa food delivery app si Jerry pagkatapos ng order. Kukunin na sana nila ang mga pagkain pero walang rider na nag-deliver. Oh no! Where na you? May dumaan na 3 rider ng sa harap ng church namin. Tapos nag-click na yung food ay na-deliver na. Pero wala namang huminto sa harap namin, walang nagbigay ng food. So nagulat kami, bakit ganon? Huli na ang lahat. Sa mga food delivery app kasi, kapag namarkahan ng na-deliver na ang order, hindi na rin pwedeng makipag-chat sa rider. Naku naman, pati order na pagkain, tinangay pa ng mga desperadong kawatan. Nahiya ako kasi para yun dun sa youth ng church. So sinabi na, tapos ang parang konting, parang consolation na lang namin is pakainin sila. Dahil nabudol na nga, napilitan tuloy si Jerry na bumili na lamang ulit ng pagkain sa ibang restaurant. Kasi kabado na ako, para ako na trauma na ayoko nang gumamit ng app. So face to face na. Yung convenience niya na ino-offer nila sana, parang nawala Pinuntahan niya pagkatapos ang fast food chain kung saan sila unang umorder ng pagkain. Gusto niya kasing malaman kung bakit hindi na ibigay ang in-order nila. Nagbigay sila ng confirmation doon sa booklet na kasi magsusulat yung mga rider doon na nakuha yung food ng 3 lalaki. At sinubukan ko manghingi ng kahit ng copy ng CCTV or makita lang. Pero bawal daw kasi kailangan siya ng police, parang blotter. Dito na napagtanto ni Jerry na posibleng sinadya silang lampasan ng 3 rider nung gabing iyon. Kailangan nilang sundan yung tracking. Kailangan pa rin nila daanan yung lugar namin at maklik na na-deliver nila kahit hindi nila binaba yung pagkain. So kaya pa rin sila dumaan doon sa lugar kung nasaan kami. Pero hindi lang nila binaba yung pagkain. Para lang ma-report nila doon sa application na na-deliver nila yung food na in-order namin. Dismayado na nga, nahirapan pa si Jerry na mag-report sa customer service ng food delivery app.
Yung frustration ko kasi parang helpless ako. Wala akong ibang pwedeng gawin. Hindi ka pwedeng tumawag or email lang yung pwede mong gawin na hindi nila masasagot agad. Siguro mga 2 to 3 days, bumalik. Na-refund yung aking pera. Pero sa app pa rin. No? Parang As credits. credit ni na hindi ako masaya kasi ayoko na nga sana gamitin yung application dahil nga may mga ganun palang mga scam sa application. Hindi naman sa nilalahat, pero dahil sa kalokohan tuloy ng ilang rider, may mga customer na tulad ni Rael at Jerry na nabawasan ng tiwala sa pagpapadeliver. Sir, sa nangyaring ito na nabiktima ka ng pambubudol, may mga nabago lang sa mga nakasanayan mong ginagawa kapag umu-order ka? Well, first, hindi na ako agad-agad magtitiwala sa mga rider na maniningil sa akin ng cash, lalo na kapag online payment. And second, I think ngayon mas prefer ko ng cash on delivery. Kasi kung sa cash on delivery, sure akong hindi ako ma-charge. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, talamak talaga ngayon ang ganitong klase ng scam. Yes, ma'am, nagsimula po yan nung pandemic 2020. Alam niyo yung mga complaints na nare-receive namin before that, before the pandemic, na nag-lockdown, ay nasa almost 7,000. But umakyat siya ng almost 60,000. At kadalasan yung mga reklamo ay yung mali yung dineliver or na-cancel yung order, especially sa food delivery. Ipinaalam namin sa food delivery company ang mga kaso ng pambubudol umano ng ilang riders. Titignan daw nila ang mga reklamo. Halimbawa ay nagbayad na ang isang complainant at hindi na i-deliver ng merchant at gusto ng complainant na mabawi kanyang ibinayad, pwede pong iproseso ng DTI kung talagang hindi dineliver ng merchant yung kanyang produktong binili. Susunod, bagong racket ng mga kawatan, galawang salisigang. Pagka ang kausap niya po is yung seller, nagpapanggap siyang buyer. Kapag ang kausap niya yung buyer, nagpapanggap siyang seller. Sa pagbabalik ng Budol Alert. Nagbenta ka na ba ng mga bagay na hindi mo na ginagamit? Alam mo, mas madali nang magbenta ngayon online. I-post mo lang ang item at ang presyo nito at abangers ka na lang sa mga bibili. Pero, budol alert ha, baka makatsyempo ka ng scammer. Di ba, Gerard? Ang nauusap pa ngayon, Luchi, itong mga scammer na middleman na nagpapanggap na buyer at Grabe. nagpapanggap din na seller. Napaka-creative. Mula sa mga laruan hanggang sa computer parts, basta't pwede pang mapakinabangan, binebenta online ng gurong si Shena. Isa nga sa mga pinamay niya kamakailan, ang pinaglumaang palaruan ng kanyang anak. Ipinost ito ni Shena sa Facebook Marketplace sa price tag na 3,000 piso. November 2023 po, naisipan namin na ibenta yung slides. Sabi namin para lumuwag yung bahay. Tapos nag-post po kami online sa Facebook po. Yun. Tapos may mga nag-inquired. November 12, 2023, nakatanggap si Shena ng chat mula sa user na si Paroy Gelua. At dahil nagpakilalang sure buyer, nireserve naman kaagad ni Shena ang item sa kanya. Lumagpas yung November 12, hindi siya nag-message sa akin. So mga ilang araw pa, kasi yung nag-update na siya na kung available pa yung items. Nagtuloy-tuloy yung usapan namin. Nanghingi siya sa akin ng picture, nag-send po ako. Tapos after po nun, hindi na ulit siya nagparamdam. Pagdating ng December 6, nagparamdam ulit si Paroy kay Shena. Muli raw pinareserve ni Paroy ang binebentang indoor slide ni Shena at nangakong bibilhin na niya ito in 6 days. Sabi niya sa akin,
na kung pwedeng kaliwaan. So, ibig sabihin, pagbigay ng item, siya pa lang niya ako babayaran. Sabi ko, sige, okay naman po yung ganong setup sa akin. Kasi usually, ganun po yung ginagawa namin sa mga client namin. Dumating ang takdang araw na napag-usapan nilang kukunin na ni Paroy ang mga item. Pero muling humingi ng picture ng item si Paroy. Kahit tuloy ako nalilito. Paulit-ulit. Pinapack up ko na po kasi sabi niya kukunin niya na. Tapos di nakasettle na siya. Hiningi sa akin yung picture, sinend ko po na nakaayos, nakasalansa na siya, i-deliver na lang. Pipick upin na lang po yung item. Tapos hindi na siya nagparamdam ulit. Yun po yung kaya sabi ko, ano ba nangyayari? Sabi ko parang scam naman to. Budol alert! Sure buyer daw, pero urong-sulong sa pagbili ng item? Tiyak budol yan! Hindi na ulit nagparamdam ang nagpakilalang sure buyer na si Paroy. Hanggang sa nakatanggap si Shena ng text message, makalipas naman ng 11 araw. Sabi niya, misis to nung kausap mo sa Facebook. So napaisip ako, sabi ko, sino ba yung kausap ko doon? As hanggang sa inisa-isa ko yung mga kausap ko, na yung pong nagpa-reserve ng November, siya rin po yung tinutukoy na mister na kausap ko dun sa Facebook. Sabi ko dun sa kausap ko sa Facebook, sige po, mag-book na po kayo. Sabi nung kausap ko, pwede pong pa-picturean na nandyan na po kayo para dun sa sa kausap, para daw dun sa rider na kausap niya. So binicturean ko po, sinend ko sa kanya. Pero nagduda raw si Shena nang humingi ng bank details ang asawa ni Paroy. Gayong napag-usapan nilang sa e-wallet ang mahiging transaksyon. Nagmatigas si Shena at hindi pinaalis ang delivery driver hanggat hindi natatanggap ang bayad mula sa buyer. Hiningi ni Shena sa driver ang contact details nang nag-book sa kanya. Pangalan ko po yung nandun sa pin location, pero ibang number yung nakalagay. Yun po yung number nung kausap ko. Tapos, dun po sa drop-off, yung po pagde-deliveran ng item, yung pangalan nung bumibili, tapos yung contact number niya. Kinontak ko po yung number na nandoon sa drop-off. Tapos nagagalit siya sa akin. Sabi niya sa akin, nagbayad na ako ha, bakit hindi niyo pa paalisin yung ganito, ganyan. Babayad ko lang 2,100 ang binayad. Kasi nagulat po ako sa kanya kasi sabi ko, 3K ko binibenta yung item, hindi ako bumababa ng 2,100. Ang nakausap pala niya sa cellphone, ang legit buyer na si alias Gina. Abay, bakit ganon? Dito na napagtagpi-tagpi ni Shena ang modus ni Paroy at nang umano'y asawa nito. Ito na pala ngayon ang bagong tactic ng mga kawatan. Tapos nagugulat yung kausap ko, hindi rin niya alam. Sabi niya, wala akong anong asawa, parang ganon. So nag-aaway na kaming dalawa. Nag-send siya ng detail kung sino yung binayar, paano yung pangalan, bank account, na hindi ko kilala. So sabi ko dun sa pasensya na po mukhang na-scam po kayo, pero hindi po ako yung scammer, sabi ko gano'n sa kanya. Kagad namang ipinababa ni Shena ang kinargang items for sale sa sasakyan at pinaalis ang delivery rider. 2,100 pesos ang natangay sa biktimang si alias Gina. Pero hinayaan na lang niya ito at nagdesisyong i-post na lang sa Facebook ang account ng scammer para magbabala sa iba pang pwedeng maging biktima. Pagka ang kausap niya po is yung seller, nagpapanggap siyang buyer. Kapag ang kausap niya yung buyer, nagpapanggap siyang seller. Ang mas nakababahala pa, natuklasan ni Shena na nakaw pala ang account ni Paroy. So sabi niya, kung sino man daw yung katransaction niya doon, hindi na siya yung kausap. Then recently lang, nung sinearch ko po, iba na po yung pangalan niya, Mark Cruz na po. Hindi rin daw naiwasan ni Shena na isiping posibleng sangkot ang binok na driver sa scam. So sabi ko, ba't parang kasabwat yung rider? Kasi hindi kami nag-book sa kanya. Tapos hindi siya gumagalaw, wala siyang reaksyon. Parang nonchalant lang siya dun sa sasakyan niya. Kaya lang po, nung nag-post na po ako online, may mga nag-message po sa akin nang hingi ng picture ng rider. Tapos sabi ko, hindi ako sure kasi sabi ko, kutubo lang namin to, pero ayaw naman namin isipin na talagang part siya ng scam. So nung sa kausap ko, nag-send ako ng picture sa kanya. Sabi niya familiar yung face. Same daw nung mukha nung rider din po ng na kausap niya. Sa same rin po sa kanya, eksena sa kanya. Budol alert! Ang naranasan ng mga biktimang sina Shena at alias Gina, tinatawag na man in the middle o middleman scam. Ginagrab nila or kinukuha nila, ninanakaw nila yung totoong photo post ng seller. Nilalagyan nila ng presyo na mas mababa dun kumpara sa original post. Kaya nahihikayat yung mga online buyers na sa kanila bumili. Dalawa yung niloloko niya, yung legit na buyer at yung legit na seller. Naiwasan man na mabudol, mas magiging maingat na raw ngayon si Shena sa pagre-resell. May discarding budol alert din siya para sa ibang seller. Kapag nanghihingi ng picture po yung buyer,
nung item, lagyan nila ng watermark or ng timestamp para po aware po sila na bago po yung picture, hindi siya nakuha sa internet or something. Susunod, magkapatid na nagbenta ng laptop online, nasa lisihan ng notorious na budolero. Nag-message siya doon na, ate, pahiram ako ng 25K. So sabi ko, sige, saan ko isi-send? Akala ko talaga kapatid ko yung kausap ko. Alam nyo, napakadaling gumawa ng fake account online. Kaya naman lagi naming paalala sa inyo na i-verify o siguruhin na totoo ang katransaksyon nyo online. Dahil ang mga kawatan, lagi silang sumasalisi nang hindi ninyo namamalayan. Nako, tama ka, Luchi. Itong nakausap natin, yung scammer ay nagpanggap na kapatid nung Oh. isang katransaksyon. Ito namang kapatid, naku, bilib na bilib. Kaya itong kapatid nakapag-transfer ng malaking halaga doon sa scammer. Ayun. Magkapatid at mag-best friend. Yan ang turingan na nakilala kong sina Jera at Raji. Pero dahil sa mambubudol, muntik pang magkalamat ang kanilang relasyon. Nag-ugat ito na magpatulong si Raji sa kanyang ate Jera na ibenta ang laptop niya online sa halagang 65,000 pesos. Bilang gamer kasi, extra lang ito ni Raji at hindi halos nagamit mula nang mabili. March 26, 2024. May buyer na ang laptop ni Raji. Nakiusap siya sa ate Jera niya na maging middleman o midman sa kanyang transaksyon sa buyer na si CJ. Kasi yung buyer daw is naghahanap ng middleman para maging secured yung transaction. So sabi ko, sige, ako na yung magmi-middleman. Kung sa istorya ni Shena kanina, ang middleman ang nambudol. Sa kwento naman ni Raji at Jera, ang middleman ang tila ginamit ng mambubudol. Uso ang middleman o midman sa mga mahilig sa online games. Pumapagitna sila para tiyak na secure ang transaksyon at walang mai-scam. Kapag natanggap na ng seller ang bayad, saka titiyakin ng midman na makakarating sa buyer ang item. Kadalasang humihingi ng fee ang midman. Pero bilang ate, hindi na siningil ni Jera si Raji. Sabi niya, hi ma'am, ako po yung buyer. Ask ko lang po kung saan ko isi-send yung payment. So, binigay ko yung account details ko, kung saan magsisend. And then, nag-message ako sa kanya na okay na, nagbigay na ako, nag-confirm na. Nagkasundo ang magkapatid at ang buyer na si CJ na magkabayaran kinabukasan. Sabi nung CJ, ma'am, confirm ko lang 65,000 yung bayad ko later. And then, nag-leave yung CJ. Sabi niya kasi, surprise ko kasi to sa misis ko, so baka makita, leave muna ako, ma'am sir, send ko na lang after lunch. Dahil umalis na nga sa chat group, naiwan na lang ang magkapatid na sina Jera at Raji sa ginawang chat group ni CJ. Maya-maya pa, nag-chat dito si Raji para manghiram ng pera sa kanyang ate Jera. So, nag-message siya doon na, ate, pahiram ako ng 25K kasi may babayaran ako before lunch. Lunchtime pa daw yung bayad ng CJ. Tapos, parang sinasabi ko na, bakit hindi mo pa intayin yung bayad? Kailangan na kasi ngayon, ate, sabi niya. So, sabi ko, sige, saan ko isi-send? Go time na lang, ate. So, nag-send siya, account number, pero name ng sister ko. Kumbaga, ito yung account number, ate. Yung account number and then Raji May Garcia. Budol alert! Malaking pera ba ang itatransfer sa ibang bank account? Huwag basta-basta magpadala. I-video ko lang kausap o magkita na lang ng personal para iabot ang pera. To the rescue sa kanyang kapatid si Jera at agad nagpadala ng 25,000 pesos sa binigay nitong GoTime account. Tumawag ako sa kanya na, okay na, nasend ko na yung pera ha. So takang-taka siya. Anong pera? Sabi ko, yung GC na ginawa, di ba, with you, ganyan.
Wala akong GC. Sabi niya, maghihintay lang din ako ng message niyo, parang ganun. Nasa duty ako sa office. Umuwi ako kasi sabi ko, grabe. Sabi ko, parang hindi ko kayang makakita pa ng maraming tao. Tapos parang syempre nakakapanlumo, di ba? Parang hindi naman malaking, parang hindi maliit na halaga yung nawala. Kung ganon, sino ang kasama ni Jera sa GC at humingi ng pera sa kanya? Ang kausap niya palang Raji sa ginawang chat group ng Buyer Kuno, mambubudol na may fake account. Nashock ako. Kasi 7 a.m., 8 a.m. Tapos bigla siyang nag-send ng screenshot na nakapag-send ako. Sabi ko, ha? What do you mean? Nagtawagan na kami na sabi nga ni ate na, na-scam ba ako? Yung boss ni ate parang nangihina na. After noon, tinawag-tawagan ko yung scammer. Nag-ring pa, ayaw lang sagutin, nagsisin pa sa mga chat ko, ganyan. Tapos after 3 days, binlock na ako. Hindi makapaniwala si Raji at Jera na nasa lisihan sila ng fake buyer na si CJ. Nag-away pa kami na parang sabi ko, hindi mo ba finact-check muna yung profile? Pag nagbebenta ako, check ko talaga yung mga profile, yung mga friends, tapos yung mga posts. Kung legit account talaga, eh nakita ko 2019 naman. So akala ko, okay to, since matagal naman na yung account. Wala rin daw kahit anong indikasyon na peking Raji ang nakausap ni Jera sa chat group. At dahil parehong-pareho ng profile picture at pangalan ni Raji ang nasa fake account, hindi na raw niya naisipang bisitahin ang profile nito. Never kang nakaisip na parang akong mali or the manner na nagsasalita yung nagtatype or nagko-communicate. Wala kang... You know what? It was so good. Siguro the days na chinachat nila yung sister ko, pinag-aaralan nila kung paano makipag-usap yung sister ko. Paano siya mag-type, paano siya makipag-usap, like yung manner of typing, spelling, and everything. Wala. I did not notice anything. Akala ko talaga kapatid ko yung kausap ko. Walang kahit anong signs na hindi siya to, wala talaga. Maayos siya. Tapos yung profile picture niya is family pictures. Hindi siya yung parang anime lang or yung... Hindi siya yung works at Krusty Krab, gano'n. Hindi siya gano'n na account. Oo, hindi siya gano'n. Professional siya talaga. Agad nag-report si Jera sa e-wallet company na GoTime. Naisahan daw kasi siya ng mambubudol dahil parehong pangalan naman ng kapatid niya ang nasa account number. Sabi nila marami daw talagang nasa scam. And when it comes na sa scam, wala silang nagagawa talaga. Ang ginagawa daw kasi is pagkapasok ng pera, wini-withdraw ka agad or tina-transfer sa ibang funds. So, hindi siya mababawi. Sabi niya, please give us 3 days to investigate and we'll block the account. Tapos, after 3 days, walang feedback. Nang suriin ko online, marami na palang nabiktima ng ganitong scam. At kadalasang ginagamit ng mga mambubudol ang e-wallet na GoTime. May nalulusutan kasi silang loophole sa pagtatransfer ng pera. Ang malaking problema natin is yung ibang bangko na magpapadala sa ibang bangko kasi hindi po nag-uusap yung system ng pangalan-pangalan. Yung pag-uusap po ng system ng ibang bangko to another bangko is account number to account number. Pwede kong isulat yung ibang pangalan pero yung account number pa rin nilalagay ko. Pwedeng may data sharing tayo ng names. Pwedeng ibaguhin natin yung whole transaction process. Marami pong pwedeng gawin dyan, pero kailangan po natin kausapin yung regulator natin. At the same time, si Privacy Commission. Kasi at the end of the day, sumusunod din po tayo sa regulations tsaka sa bank secrecy law. Wake-up call na rin ito para i-update ang policy ng mga bangko. Lalo na ngayong madali naman palang malusutan ang ganitong proseso. Kaya gising-gising dyan para wag nang dumami ang nabubudol. Wala raw magagawa si Jera ngayon, kundi pag-ipunan na lang ulit ang natangay sa kanyang 25,000 pesos. So it was very disappointing kasi, I mean, it's hard-earned money, di ba? Parang, we fight fair in life. So parang nakakapanlumo na itong mga ganitong klaseng tao na they just get the money instantly. Parang, sa isip ko kasi, sana nakatulong na lang ako sa totoong nangangailangan kaysa pinamigay ko sa manloloko. Ano sana yung siguro special need na gusto kailangan nyo na sana ipinambili na lang yun? Siguro bill sa bahay, diba? Tuition fee ng mga bata kasi enrollment na eh. Yun nga yung naisip ko,
kung yung ninakaw man na yun, sana mapunta siya sa mabuti. Diba? Sana mapunta sa tuition fee. Kasi ako naniniwala ako sa karma. Dahil sa nangyari, mas magiging metikuloso na raw sina Jera at Raji sa mga kausap online, lalong-lalo na sa pagpapadala nila ng pera sa isa't isa. Nagdala na ba kayong mag-transact online? Actually, nag-usap-usap kami after the incident na kung may manghihiram, it's either magkikita personally or actually hindi nga kami tiwala sa video call kasi may AI na din ngayon. So sabi namin, that's the only way. Kung kailangan na kailangan ng pera, magagawa ng paraan para magkita. Ang hirap kasi talaga ng mga scammer ngayon. Parang Professional. Parang may course na sila for that. Pag magbebenta, may mga, ikaw syempre nagbebenta ka pa rin ng mga gamit, anong mga babaguhin mo sa process mo? lalagyan ko na talaga ng watermark yung mga picture para hindi na nila mag-grab. Would you require them na COD na lang? O kaya meet up. Mag-ingat po tayo sa mga online transactions natin. Huwag tayo basta-basta magtitiwala dun sa mga nakakausap natin sa online platforms. At kung meron man silang hinihingi na down payment or direktang bayad, kausapin natin na kung maaari i-COD na lang. Susunod, maliliit na resto, bagong target ng mga manggagancho. Ang kanilang modus, abangan sa Extra Budol Alert. Kalakip ng ginhawang dala ng mga online transaction ang samot-saring klase ng scam na sabay-sabay nagsusulputan. Kahit gaano pa kaliit na halaga ang pinag-uusapan, maging alerto sa bawat transaksyon, lalo na kung pera ang pinag-uusapan. Isalaysay po nila ang kanilang complaint at gumawa ng written complaint at isend po sa consumercare@dti.gov.ph at maglakip po, isama po yung mga proof of purchase na nagpapatunay na bumili nga sila at nag-order nga sila. Mas marami na ngayon ang nagbabayad para sa ginhawang dala ng mga food delivery service. Pero mag-ingat sa mga bantay sa lakay dahil hayok ang mga yan sa pagnanakaw. Ako po, si Mon Gualvez. Uso na ngayon na mag-declutter dahil sa ekstrang kita na pwedeng makuha sa mga bagay na hindi na natin ginagamit. Yan naman ang sinasamantala ng mga kawatan. Kaya dapat maging mapanuri sa mga gustong mag-mine ng inyong binebenta online. Ako po, si Gerard de la Peña. Extra Budol Alert! Mga maliliit na restaurant na ngayon ang target ng mga manggagancho. Yan ang ibinahagi ng coffee shop owner na si Catherine Tagorda. Ang modus, isang buyer puno ang umorder ng sangkaterbang pagkain at ibang produkto sa restaurant. Pero ang siste, nagpanggap siyang nasa abroad, kaya sinabi niyang iwa-wire o magta-transfer siya ng pera mula sa ibang bansa. Muntik nang mapaniwala si Catherine, pero nagtaka siya nang magpadala ng link sa isang online form ang kausap niyang mambubudol. Kailangan daw niyang mag-fill out ng mga personal information para raw ito sa authentication ng bank transaction. Mabuti na lang budol alert itong si Catherine. Kaya hindi na niya kinausap pa ang scammer. Mag-ingat ha sa ganitong modus para last na nila yan. Mas mahirap mahuli ang mga manloloko lalo pat online na ang labanan ngayon. Pero alam niyo kung anong pinakamabisang paraan para lamangan ang mga nanlalamang? Kaalaman sa mga red flag kung paano silang lalayuan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Maging alerto, huwag magpabudol.